Ayan channel, paki-subscribe po. Baby Mix Vlog ng Northern Summer po. Northern Sama. Kasama ni Joy the Great, mga kalinga. Thank you po. Maghahanap ng matutulungan sa bawat barangay ng Northern Samar. Pinamumunuan ni Joey the Great at kanyang mga members na mababait. Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Raymond Galosa. Sila ay laging mag-aabot sa atin ng pag-asa. Si Joey the Great. Ayun po, na-inspire po ako sa tito ko na mag-vlog at tumulong po sa kapwa po natin. Kaya yun po. Pakilala ka lang, tapos yun, Nandito po paano ka napunta sa... So, magandang hapon po sa lahat, no? Ako pala si Gary King, mga ka-partners, no? Ay, ano ko lang, i-flex ko lang yung sitwasyon ko, no? Ako pala yung, ano po, mga ka-partners, galing Mindanao, no? So, trabaho ko is, ano po ako doon, nagbabalon, vendors balon ako dati. So, sa nakita ko kay Kuya Joey dati, kasi bulat ako talaga mismo sa kahirapan kasi nagbabarangay-barangay ako sa pagbibinta ng balon. Kikita ko yung mga taong talaga doon sa laylayan talaga na kahit balon lang, limabintan, hinihila pa nga kasi matapos. Kaya nga sabi ko, nung naano ko yung pinsan ko kasi yan si Yansky, bumalik sa Mindanao sa amin. Kaya na-inspire ako nga, pwede kaya akong gawin itong yan, sabi niya Yansky na pwede, kumusta mo talaga kasi nandun si Kuya Joey kahit makakatulong. Kaya pagpunta ko kay Kuya, siyempre doon ko rin na hindaman na pwede pa lang tumulong na talagang ganito yung gawin. Na kaya todo sikap ako ngayon, kapag-vlog tulad niya na laking opportunity talaga na maging magkaroon ng landing pad dun sa Samar. Siyempre mas mapapalawak pa namin yung aming magagawang tulong doon sa Samar. Maraming natin. Thank you. Kaya ako kayo tinawag isa-isa para mawala yung maging open tayo sa isa't isa. Para pag nandun sila, na tayo, isang pamilya. Isang pamilya. And then, believe ako dito sa kakayahan ng mga ito, sa lalim ng kanilang sa lalim ng kanilang paniniwala. Kasi, voluntary ito sila eh. Wala akong sinasahod. Bababa yung views ko. So, wala akong kumbaga nakakaawon ako doon sa mga tao na nagtitiwala sa akin at mga sumusuporta kahit paano mayroon naman. Voluntary ito, wala akong binibigay sa kanila pag-snack, wala. Kaya bilib ako dito sa mga yung mga hinawakan para maging team. No? Kaya maraming salamat sa inyo. At ipagpatuloy natin ito, umpisa pa lang. Huwag kayong maging excited sa resulta. Lahat ng mga resultado, nagdaan yan sa mga pagsubok ba. Nagbagdaan sa maraming mga basher, maraming pinagdaanan bago maging successful. Isa na ito si Kuya Bal. Pagdating sa basher, maraming pinagdaanan niya. Yun mo ngayon. Paano, napakarami niya natutulungan at isa na tayo doon. Mga nag-uumpisa ng mga vlogger. Diba? Yan, pinapalakpakan natin natin. So, gabi sa inyong lahat. Bagong lahat sa mga Team Moraynon. Tama, no? Team Moraynon. Kuya Mail po, ang aking YouTube channel. Yan, first batch ng Kalinga Partners. Mula pa nung nag-start yung mga Kalinga Partners ay magkakasama kami dito. Well, ngayon, explain natin kung bakit nagkaroon ng landing pad. Tama yung sinabi ng una, landing pad ay parang link-up center. Kaya lang, ang link-up center ay within Daet or dito lang sa Camarines Norte. Ginawang landing pad, kaya tinawag na landing pad para maka-explore, magpunta sa ibang lugar. Yan, yung mga taga-roon na mga vlogger at scouter sa mga kanya-kanyang lalawigan o probinsya, pwedeng pumunta doon. Or kung sino man ang mga vlogger na mapapadaan doon sa mga lugar na mayroong landing pad, mga member ng Kalinga Partner o Team Kalinga, pwede po kayong tumuloy doon, magpakilala kayo na kami Team Kalinga ng Samar or Team Moraynon kami.
member ng Team Kalingap, pag sinabi niyo sa ambassador, siyempre, alam naman lahat ng mga ambassador yan, welcome po kayo tumuloy doon. At doon, kagaya ng sinabi nila, yung mga rules o protocol na ginagawa bago mag-charity sa isang barangay, tama po lahat yun. Yan po ay courtesy call sa ating barangay. Bakit tayo nauuna sa barangay? Security. Para alam ng barangay na merong mga charity vlogger from Team Kalinga na nag-iikot sa kanilang barangay. Then, bakit sa barangay ulit? Kasi sa barangay, nandyan po ang list ng poorest to the poor. Sila po mismo ang nakakaalam kung sino yung mga karapat-dapat tulungan. So, siyempre, isipin natin, baka mamaya kamag-anak lang ito ni Kagawad. Baka kamag-anak lang ito ni Chairman para matulungan. Siyempre po, pupuntahan natin yan. Titingnan natin kung pasok sa ating criteria na pagtulong. So, yan po yung unang procedure. Sa mga scouter po ito sa mga scouter. Then sa mga ambassador ng landing pad. So, yun po una natin gagawin lagi. Barangay, mga scouter. Para sa security din natin yan. Kasi, siyempre, hindi natin alam yung lugar na pinupuntahan natin. Kagaya siyempre, ako pag ako nag-scout, ako lang mag-isa. Panoorin niyo yung huli kong vlog. Yung kay Rodelin, paano ka ginawa. Hindi po biro yung inakit mong bundok. Walang bahay. Nag-iisa lang sa bundok. So, kailangan may kasama tayong opisyal ng barangay, kahit nakalot man lang, para mag-guide sa atin. Kasi kung tayo lang ang pupunta, delikado po tayo. So, importante sa lahat ng barangay. Ngayon, sa mga landing pads, malaking tulong yan sa mga bagong scouters. Bakit? Sabi nga ni Joey, siyempre, mga veterans na yan mentorship. Sa kanila kayo hihingi ng payo sa mga bagong scouters. Kunyari, ambassador, paano po pa gagawin ko dito? Paano ko itong mapupuntahan? Gusto ko siyang balikan. Kung meron kayo natulungan sa lugar, meron gustong magpaabot ng tulong, may contact kayo sa mga lugar na mga napuntahan nyo na. So, ayan ang kagandahan ng landing pad dahil hindi lang sa Bicol. Meron Team Kalingap ka, member ka ng Team Kalingap, ano yung expect mo? Mas malaki ang tulong. Pero, walang sahod. Kasi nga volunteer. Diba? Ngayon, ang magiging tulong, yung mentorship, yung pagpapakilala sa inyo, kasi malaking tulong yun, yung pagpapakilala para sa inyo. Siyempre, Kuya Bal, kilala naman natin yan. Pag Bal Santos Matubang, makita ka lang sa video niya, sino yan? Subscribe ka yan. Malaking tulong yun. Diba? So, napaka-importante nun, huwag tayong mag-expect ng kahit na in return. Kasi, ginusto natin ito, ito yung ating goal, ito yung ating, ano ba yung tawag dyan? Dito tayo, ito yung probinsya. Ibig sabihin, kung taga Lunsol kayo, gusto niyo magpunta ng Katarman, hindi bawal yun. Basta may paalam lang po sa ambasador. Halimbawa, magpaalam dito. Tapos siya naman nagpupunta doon sa ambasador ng Katarman. Ang bawal doon, pag yung halimbawa ay nagtampo dito sa Lunsol, susunod, inaaway yung ambasador. Gusto nilipat doon sa kabila, yun ang bawal. Walang magandang yun. Relationship dapat ayos. Hindi namin tinatanggap yung gano'n.
Kaya ay nagtampo sa ambasador, nagpunta ng Gumaca, doon mag-scout. Tapos lahat ng kasiraan, ikikwento naman doon sa Gumaca, lahat ng mga scouters. Yan si Andrino, babaero yan. Kita ko may inangkas na chicks din. Bawal yung gano'n. Ang tanong, sino ang kasiraan? Team Kalinga. Kalingat yun. Bawal yung gano'n, ano po. Pwede tayong umikot kahit saan ng mga landing pads at mag-i-scout. May mga tanong pa kayo? Pana. Isang deputy, no? Kailangan makipagtulungan sa ambasador. Panatilihing maayos ang landing pad. No? Panatilihing malinis. Magkaroon ng maayos na relasyon o ikipagtungo sa ambasador. Yun po ang pagkakalam ko sa isang deputy. At kailangan, yun nga, makipagtulungan sa ambasador. Pero po, ito naman po may sasuggest ko, no? Sana sa mga ambassador, hindi lang sa isang ambassador, sa mga itatalagang ambassador, kasalukuyang ambassadors, at magiging ambassadors pa. Sana po, sa mga kagaya namin na matatalagang deputy, bago po kami o may talaga na isang deputy, sana po ipunawa ninyo sa amin kung ano yung aming sitwasyon sa landing pad. Ano yung magiging lagay namin sa inyo at ano yung pwede namin gawin. Yun lamang po, Kuya Val, at maraming salamat po. Salamat sa ating deputy. Ganda ng paliwanag mo. Wala akong maintindihan. Meron pa niya gusto mong paliwanag. Ano ang gagawin? Anong trabaho ng deputy? Tuloy mo. Anong gagawin? Bakit may landing pad? Yan. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin sa landing pad? Bakit may landing pad? Yeah. Sa akin po, pagkakaunawan, no, bakit may landing pad? Katulad ng mga nasabi ng mga nauna na nagsalita, no? Ito ay isang parang, kumbaga sa ibon, ay kanlungan, no? Tulugan, uwian, yun po ang pagkatunawa ko. Ngayon, kung may mga bisita, kailangan tanggapin at tanungin kung sino at ano ang kailangan nila. Bakit sila nandito sa landing pad? No? Yun po ang pagkakaunawa ko sa landing pad. Kailangan yung pagtanggap ay kailangan malaman. Yun po ang pagkakaunawa ko. Iba, mayroon pang idadagdag? Lana. Ano yung magdagdag? Bakit may landing pads? Kung may mga alam kayo, bakit may landing pads? Simple lang. Kasi may sumusuporta, may tumutulong. May mga nag-share at may nag-reflex. Diba? Kung walang tumutulong, kung walang magsusuporta para magtuloy-tuloy yung pagtulong, walang landing pad. Hindi kaya ni Kuya Val, gampanan ang lahat ng landing pad. Di ba, Kuya Val? Yung mga gastos sa isang landing pad, kaya ba niyan? Magkano yung views niya? Ilan yung views niya? O kaya, bakit may landing pad? Dahil naandyan yung mga sponsor, naandyan yung mga supporters, naandyan yung mga kalinga partners na nag-reflex. Ako, natanong ako kung bakit wala ako sa listahan. Tignan niyo yung channel ko. Expenses pa lang sa pansarili, bayad sa ano kulang pa. Kaya sana maunawaan niya. Oo, maunawaan niya ko. Ayun ay paano meron. Umuusan ako dahil doon sa may tirang kunti dyan, 500. Pagkasulina mo, may tirang butal, kunin mo. Doon tayo mga karausan. Kaya paano, siyempre may mga pamilya tayo, may mga lahat na. Kaya yun po, kung bakit may landing pad,
may sumusuporta sa programa ni Kuya Bal. Ha? Tamang sagot. Talino kayo ay. Kanya naman. Parang ibon. Ito naman may nasupport. Mga sagot yan na. Siyan ko sa taon. Ito baka mahiwaga ito. Yeah. Ang isa sa pagkakaunawa ko sa Landipan, sa mga nag-umpisa ang Tintalingap, di ba, from Dait. Ngayon, mula sa Dait, na nalagay sa puso't isipan ni Kuya Bal na magkaroon ng Landipad. Ang Landipad ay, ito ay nagiging extension. Ano ba ang ginagawa ni Kuya Bal sa Dait? Di ba paglingap at pagtulong? Ang Landipad ay extension sa bawat probinsya upang lumaganap ang pagtulong na ginagawa ng Team Kalingap. At sa mga ambassadors and deputy, kung kami mga ambassadors ay wala sa Landipad, yung mga bagay na kung saan ay sila yung gagampan habang walang ambassador sa Landipad. Kagaya ko sa Gumaka, wala ko sa Gumaka ngayon. Ang gumaganap doon ay si Deputy Kalingap Lydia. Yung ginagawa namin na Yung iba, scouter na yan. Suboy tabang. Ang hindi mo yung kontra sa'yo. Suboy tabang. Hindi kontra. Dapat yan, hindi kontra. Kasi maya, pag quick checks ng kasama sa motor mo, susundo mo. Dapat ang hindi kasundo mo. Kasi pagka-away mo dito, hindi maya, parehang sumbong. Pag hindi ka sundo, palitan ko si Nainay na lang. Ganun dapat. Kahit may kahalingan ka dyan, nakita ng dipute, wala yan. Warning! Mag-warning. Suboy tabang. Ano trabaho dito sa katawan? Dati siyang nagpipitik, yung namimicture. And then, Mag-uningiyot. dancer. And then Jollibee, ano siya sa Jollibee? Hindi na. Hindi na. So full time. Full time. Pero bago sila sumanib sa akin, miniting ko. Sabi ko, sumasanib kayo sa akin, wala akong ibibigay sa inyo. Wala. Wala akong lahat, wala lahat. Wala. Tapos ito, pinasok nyo, hindi ito biro. Kung baga darating sa point na kailangan, kahit wala pa kayong kain, pagka mayroon tayong schedule, go tayo. Kaya dito ako na-applaud sa kanila na sumasama. Kaya ano na yan nila? Volunteer. Alam na yan nila mga ano. Minsan, mayroong sponsor na natutuwa at nasisipagan sa ginagawa nila, nakikita sa video ko nakasama sila, ganun. Minsan kahit pa paano, may bibigay sila tigpa 500, para snack, ano. Minsan nangyayaring ganun. Para Ipapaliwanag ko din para alam niyo rin po yung natin. May mga vlog po kasi, yung iba nagpa-vlog kayo. Yung vlogging, tulong-tulong lang. Problema ay bigas lang. Bigas ang problema. Ito mo na ibigay sa ambasador o sa deputy yung mga ganun. O yung kami i-involve na pag-vlog namin, ang kailangan pala, bigas lang. Sa amin, yung mga extraordinary, ang kinukuha namin yung mga vlogs. Ganun ang namin doon. Kasi kung ang problema niya, bigas lang naman. Ano yung mga extraordinary? Halimbawa, bata, nge-rape, mga ganun. Mga hindi nyo kayang pwede pa kayong magka-problema doon. O kaya yung mga masisira ng mga iba vlogs, pinagkikuha namin. Siguro nga proud naman, bakit may mga love teams yan? Kasi pag purely charity, halos lahat ng mga charity vlogger ang mahina ang views sa charity. Paano ka makatulong ng mas maraming magandang tulong kung mahina ang views mo sa charity? Ang ginagawa niya ay nagkukontent siya ng mga love team, ng mga mahihirap na may mga itsura. Gawa na niya ng parang series. Tapos babahayan din niya yun.
Kasi pag dirita agad, bablog mo yung magulang, yung nanay. Yung mga tao kasi parang ayaw na gawa na, problema na naman niya. Kami nga, walang bahay. Kami nga, may problema. Pero pag yung content ay parang natutuwa sila, kinikilig sila, yung may mga series, mga love tip, pinapanood nila, ito mataas ang views na. So, iba't ibang strategy po ng pro vlogs. Ang kita naman doon, sa hindi naman charity at tulong. So, diba, doon sa inyo, may nakita kayo na sobrang hirap, tapos may potential na pwedeng gawa ng magandang kwento, galingan pa. Isend nyo sa kanya yung link, yung huwag nyo nang i-upload yun. Kasi pag kailan ko, hindi ko punta. Ngayon, kung natapos yung program niya, kung sino yung scouter, siya pala doon, sino yung pwede na siya mag-vlog at malayo naman yung area niya. Kung gusto mong ipasa yung mga ganong content, yung pabahay, hindi mo naman kaya magpabahay, ipasa mo doon sa mga vlogger na kalinga na kaya magpabahay. Huwag mo nang i-upload. Tapos habang meron yung bahay, huwag niyong i-vlog. Agad di tapos. Kasi binablog din naman mo. May views naman yung gawa ng bahay. May mga kasi tayo, mga rules. Sinusunod, mga guidelines. Great, Team Kalinga, sa Kuya Bal, sama namin, sa Kalinga Prab. Ito ako para alamin ko po kung may problema tayo, ano mga dapat ang may tulong. Huwag mo pag-repeat ng 5 kilong bigas, maubos ang pera mo, may wala ka lang patuloy. Sabi ka, kasi pang scouter, dapat may pera. Nag-umpisa po kami sa Lighthouse. Yun nga, po namin nag-agawan pa kami mag-asawa. Marami pong challenges pero sa halip po naging matatag po ako dahil ang hangarin ko po is pagtulong. So doon po ako natuwa po lalo kasi kahit wala po akong sponsor, wala po akong sahod hanggang sa ngayon, mag-iisang taon na po ako. So tuloy-tuloy po yung paglingap. Sa madalit sabi po, tuloy-tuloy. Na ang desire po ng puso ko, ako po'y makatulong sa tao, hindi po para sa akin. So, ako po ay 10 months po at ako sa Gumaka, dahil may nangyari nga po, nawalan ako ng asawa, namatay ang asawa ko, na sabi ko, isa pong karangalan po na ako po'y maging isang Team Kalinga, dahil po talagang hangarin po natin dito ay makatulong, hindi po para sa akin pansarili. So, ngayon naman po, na ako po isang balo, 5 na po kaming charity vlogger, 5 na po kaming taga-Masbate, na Team Kalinga po, ang 4 po ay mga OFW pa. So nag-uusap-usap po kami na balang araw, kapag sila ay nag-for good na, kami po ay bubuo doon na siyempre po dadalhin namin ang Team Kalinga. Kasi ang hangarin naman po talaga ni Kuya Bal ay sa iba't ibang dako ng